Last time, sa kausap po namin si Ma'am Agot Balanoy. Ito po yung grupo ng mga traders dyan sa Benguet. Ilapit ko lang din po yung concern nila kasi sinasabi niya po noong nakaraang linggo na oversupply na po yung gulay dun sa Benguet. Wala na daw po masyadong umaakyat para bumili at kumuha ng gulay sa kanila. Dahil po sa taas ng presyo ng krudo, aware po ba ang agriculture o department na may ganitong problema na yung mga traders natin doon? Well, last week naparating sa akin yung issue na yon. So immediately I have instructed our RD to look into what is happening in yung logistics group ng DA, including yung AMAS, no, which is yung Kadiwa group natin. And as of the moment, we have 18 trucks, no, na iikot sa mga farms doon using, well, these are DA trucks, regional trucks, tsaka yung mga trucks na binigay namin sa mga cooperatives, no? Nababayaran namin yung fuel para makadating man lang at least yung mga trucks sa mga farms sa Benguet para madala sa La Trinidad. And from La Trinidad naman, we're now looking for ways ngayon na well, not looking for ways, but basically, ililink na namin sila sa Kadiwa, sa Metro Manila. Then, when we have separate trucks, probably to bring them to the Kadiwa sites in Metro Manila. Among others, no, pati mga ibang palengke. Of course, in any overproduction issue, no, talagang hindi ganun kadali yun dahil maraming supply. At hopefully next year mabawasan na yung problema dahil nga matatapos na yung ating mega cold storage like Taguig, 5,000 pallet positions, or equivalent to almost 4 to 5,000 tons. Meron din sa Cabanatuan matatapos next year. Then may rami pang modular na dinideploy na this year eh. So we really need yung storage systems natin para nga tuwing meron overproduction, ma-store natin kahit sandali para nga ma-absorb natin at matago at hindi natin ma-waste, no? Kaya at least to get a better price for the farmers. Meron po ba tayong processing ng gulay na facility malapit po dyan sa Benguet? And yung office po ng DA, gaano po kalapit dun sa Benguet? Kasi last time kausap namin si Ma'am Agot, wala pa rin daw po kasi from the DA office there na nakikipag-ugnayan sa kanila. She was saying na ito daw pong na-experience sa mga traders and even farmers in Benguet ay mas matindi pa kesa noong pandemic. Hirap na raw po talaga sila doon. Even daw po yung nakawan ng gasolina, matindi rin daw po sa area na yan dahil ang dami na daw po naghihirap ng mga magsasaka dyan. Well, continuous naman yung the DA itself is in Baguio, no? So, at yung sa La Trinidad nga na Baptisi, yung parang trading hub, nandun din sa lugar nila eh. So, anyway, I will look into yung sinasabi na hindi sila Yes, napuntahan. please. Oo, Sec. Papuntahan ko agad today. Yes po, salamat, Sec. Actually, pupunta rin akong Baguio, no? By Wednesday siguro. Aagahan ko na lang ng konti para ako na mismo bibisita na rin to ma-check ko personally kung ano ba nangyayari na and figure out how to help talaga. Yeah. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Dito tayo sa